Noong nakaraang episode, ay dinayo natin ang Panagbanga Festival dito sa Baguio. Ngayon, may binisita tayo na wala sa plano pero nagbigay sa atin ng kakaibang pagkamangha. Kahit na hindi ito ang orihinal nating destinasyon, ay isa naman ito sa hindi namin malilimutang lugar na aming napuntahan. Lagpas lamang ito ng second highest point sa Atok Benguet. Nagmotor, umahon, at naglakad sa mabatong kalsada. Ngunit, napakasulit ng ito'y aming narating. Kaya't ano pang inaantay nyo? Tara na't samahan nyo ulit kami dito sa Hidden Garden ng Atok Benguet. Dahil nandito na tayo sa Baguio, ikot na rin tayo. So dahil Panagbanga Festival today, medyo marami-rami ang sasakyan na ating nakakasalamuha dito. At hindi ko alam kung saan tayo, kakaliwa ba tayo, kakanan. Dahil hindi pa natin nasa-set ang ating mapa. Pero hanap tayo ng pwede nating paghintuan para pwede tayong mag-set ng mapa. Pero parang dito ata eh. Alright, so dahil medyo sulitin na natin ang pagpunta natin ng Baguio, punta tayo ng Atok Benguet. At may puntahan tayo ng kakaiba na hindi pa natin napupuntahan. Kung napansin nyo, ang ating pagbisita dito sa Baguio, Panagbanga Festival. Solid, diba? Sa last video natin, more on sinulit natin yung land travel natin, paglalakad ng mabilisan. Nalapit lang sa Burnham Park. At may nakakilala sa atin. Shoutout po sa'yo. At motor-motor lang muna tayo dito sa Baguio City. So far, meron pa tayong 2 bars na natira sa last ride natin mula Marikina. Matik yan. Kapag nagpagas tayo sa Marikina, merong 2 bars na natira sa atin. Alright, so dire-diretso pa tayo. Alright, so bago tayo umakyat ng Atok Benguet, make sure muna natin na full tank tayo. Tupagas muna tayo sa Efren's Fuel Station. At nag-CR na rin tayo dito. Kitang-kitang napakagandang cliff ridge na ito. So tara, let's go. Medyo mainit ngayon ha. Mamaya lalamig yan dun. Kaya nga eh. At ang ano natin, ang travel natin mula Marikina is 270 kilometers. Nandito na tayo. Akyat pa tayo, tara. Yun o. Dire-diretso lang tayo dito sa kalsada ng La Trinidad Bontoc Road. Bontoc Road. Sarap Medyo dito, ha? okay, medyo mainit ngayon. Parang yung init niya is kapareha ng Manila, pero mahangin. Sa Manila kasi pag mainit, walang hangin, init lang. So yun, balikan na lang namin kayo pag mamaya, pagka okay na tayo. Let's go. Okay, time check. It's 11:35 in the morning. Love, nasa na tayo, love? Nasa Tublay, Kapongga, Akop, Kapongga, Tublay, Bontoc Road. At National Colgate Baguio Bontoc Road.
Nakapunta na rin kami dati nung pumunta tayo ng highest point. Nandito siya. At pumunta na rin tayo ng iba-iba pa. Ito siya. Medyo gala tayo dito sa Cordillera kasi malamig. At sa amin, sa nagmomotor, parang madali siyang puntahan. Kung magko-commute naman kayo, madali rin naman kasi may mga available na bus sa Cubao kung sakaling manggagaling kayo sa Manila. May mga biyaheng pa Bontoc, Sagada, dumadaan dito, di ba? Yan o, Atok, 36 kilometers. At paakyat tayo ng paakyat ulit. At dahil magtatanghalian na rin, ay nag-iisip kami kung kakain na ba o mini break lang. Lupit, love. Napakalupit pa talaga, love. Kakagising ko nga lang eh. Kaagising mo lang ulit? Oo. Grabe naman yan. At napagpasya namin na mag-stop over muna dahil nakakaramdam na rin ng antok. Pahinga saglit habang ninanamnam namin sandaling nasa kabundukan kami ng Cordillera. Papaisip talaga kami kapag may mga biyaheng ganito tayong ginagawa. Parang nakakapagpabago ng perspektibo ng buhay. Parang napapaisip tayo na maraming posibilidad na pwedeng gawin para kumita at enjoyin ang mga ganitong tagpo. Pero siguro sa susunod na kabanata natin matutuklasan ang takbo ng ating buhay at kwento. Ito yung laging dinadaanan natin na sobrang sobrang delikado. Kaya parang na-feature na rin natin to na gumunta tayo. Wow, sino yun? Wow, so yun. Alright. Love, time check. Time check, time 12:26. 12:32. 12:32. So yun. Diyan tayo kain mamaya. Oo. Our northern. 8 o'clock PM yan. Okay. 6:20 to 8:50. So mamaya kain tayo dyan. Pagbalik natin, unahan muna natin yung pupuntahan natin. Dahil ngayon ay Sunday, kaya medyo may mga ilang parks, ilang puntahan na sarado. So meron tayong dadayuhin na parang bago lang sa atin. Kung kaya't, let's go. Habang kanina pa kami pa zigzag dito. Okay naman. Nalilibang naman kami sa mga nakikita namin na mga nagbebenta ng coffee. Bago yun ah. Ano yun? Parang ngayon ko lang nakita marami nagbebenta ng coffee beans. Hindi, meron din dati dito. Oo. Ano to? Naggo one way kasi may ginagawa. At may mga ginagawang kalsada dito dahil siguro ito yung mga naapektuhan nung pag-uulan nung mga nakaraang buwan. Kaya nag-aayos na sila ng mga kalsada dito. Let's go. Ayun kung papansin nyo, di ba? Kalahati na yung kinakain ng lupa. Oo, katakot eh. Kaya nga mas maganda talagang pumunta dito sa kabundukan pag mga last week ng February, March, yung parang medyo patapos na yung amihan at pa-summer na kasi tuyo na yung mga lupa, mga bundok, mga kalsada. Kakalsadahan. At meron lang daw tayong 59 minutes 27 kilometers bago makarating doon sa ating tutuloyan. Bago makarating sa ating pupuntahan na pansin nyo naman medyo hidden yung title natin. Hidden Garden sa Atok, Benguet. Dahil sarado ang Northern Flower Blossom, mabisita naman ang ibang part ng Atok, Benguet. Alright! So, kumusta naman ang iyong Panagbanga Festival dito sa Baguio, Lab? Nasa Baguio? First time, ang ganda. Ganda no? So parang bigyan ko na lang din kayo ng tip na kung hanggat maaari, limitahan nyo na lang muna kapag pupunta kayo ng Baguio ng Panagbanga paggamit ng kotse. Kasi sobrang traffic. Pag motor siguro okay naman, pero mas advisable na mag-book kayo sa mga malalapit na area kung pupunta kayo ng Panagbanga para lakad-lakad na lang katulad ng ginawa namin. Medyo pricey pero yung comfort kasi kapag gustong pumunta sa parade okay naman. Parang worth it naman yung binayad kasi konting lakad na lang at di mo na poproblemahin yung parking at oras ng pag-travel. Pero kung hindi maiwasan, di agahan na lang. Kasi maaga rin nagpupunta yung mga ibang tao. Parang kanina 4 AM pa lang meron. Oo.
4 AM, nakapila na yung mga tao dun sa kalsada para abangan yung parade. Both yun, yung street dance parade, tsaka yung Float. Grand Float Parade. Alright, so yun lang. Diretso pa tayo! Let's go! Sila. Keep right. Kasi nga may ginagawa. Ay, ang taas. Kaya pala ang taas. Pero, Kasi dito sila lalabas eh. Ito yung ginagawa dati. shortcut, Parang manipis kasi yung kalsada doon. Na-survive natin yung ganong katarik. Time check, it's 1:03. At we are now at Alcemas Half Tunnel. Oo. Nakarating ulit tayo dito sa Alcema Half Tunnel. Wala pa rin kakupas-kupas sa pagiging kamangha-mangha. Mapapatulala ka talaga kung paano nila matyagang inukit ang bundok para magbigay daan sa kalsada ng Alcema. Parang isang eskultura na daan-daan o kaya na may libo-libong tao kada araw ang nakakita. Ang galing na talaga. So nakarating na ulit tayo dito sa Alcema Half Tunnel. So ganun pa rin siya lupit. Ang pinagbago lang na meron na silang view deck dito na half tunnel. Nakalagay Cemex Atok. At yun, sobrang massive ng isang malaking bundok na ito. Ang galing. Napakaganda dito yung parang pine tree. Tumubo dun sa may bato mismo. Lupit. So sa mga naghahanap ng CR, meron dito sa half tunnel din. Restroom. Tapos yung mga bibilhan ng snack. Alright, let's go. Tara. At ayun, Atok Benguet na tayo at inaayos na yung mga kalsada dito dahil nung huling punta natin barag-barag na yung kalsada dito at lumulubog na ibang part. Ngayon continuous na inaayos, develop at mas pinapatibay pa ang mga kakalsadahan dito sa Atok Benguet. At habang kahit 1:16 na ng hapon, malamig pa rin. Diba, love? Yes, love. Napakasarap sa feeling. No, ito yung Northern Blossom kaso sarado. Ito yan. Oo, sa baba, dun sa baba. Sarado siya. Ayun sa baba. Yun sana pupuntahan natin kaso sarado. May pupuntahan din tayong ibang part na alam ko may nakapag-feature na neto pero puntahan pa rin natin kasi experience yun personal experience namin na gusto namin ma-share sa inyo. Wow. At kung bago ka sa channel namin, we are right go. Kung di ka pa na-subscribe, baka naman please do Comment. like, share, and subscribe kasama ang ating pinakamalakas sa OBR. Hey. Lupit. Alright, overtake na tayo dito kay sir. Grabe, doon tayo daw sa taas. Pahon na tayo ng pahon. Pero okay lang naman, sobrang ganda pa rin ang kalsada. Uy, grabe. Parang may fogging. Pagi sa handset Uy, Mr. Donut dito. Ayun. Ayos parang kahit ilang beses na natin nadaanan, dahil pa rin natin natutuklasan dito no? Mukhang hindi natin nakapusin. Oo. Ang alam ko, malapit na tayo sa second highest point. Medyo namatay lang kasi ang ating mapa. Gamit ang ating Yochi C6 Pro na mabibili sa ating link sa baba. This one. Nakapag-plug pa nga ni. At dire-diretso pa rin tayo dito habang ninanamnam ang malamig na panahon. Dire-diretso pa. At after 1 hour siguro na mula Baguio Lab, nakarating ulit tayo for the 5th time, end time. Ang daming beses na natin nakarating dito. Joiner, motor, dumaan lang. Uy, grabe, lumulubog na talaga to. Nakarating ulit tayo dito sa second highest point, Atok Benguet. At pagkatapos natin marating ang Alcema Half Tunnel, ay ang second highest point of Philippine Highway System ang ating madaraanan. Paboritong stopover ng mga malalakbay na gustong masilayan ang mga nagtatayugang mga kabundukan ng Cordillera. Nakarating ulit tayo na second highest point. Napit. Ayun yung mga succulent. Tingin tayo. Ngayon, mamaya. Second highest point.
Ay, puno. My God na ano. May ito, diretso tayo lang. Mm-mm. At oras natin ngayon is 1:24 ng hapon. So may pupuntahan tayo na malupit. Tarik yun. At oo nga nun, tarik na ito. Medyo. Aakyat tayo sa kalsadang ito. Umakyat tayo para pumunta sa Not So Hidden Garden. Pataas. At takbuhan natin is 22 kilometers per hour. Pag pabalik tayo dun, good luck. Ayun, may mga flowers sa dito. Ay hindi, parang buntok na kalsada yung dinaanan natin, di ba? Ayun, pero may mga purple. Oo nga, yung ganda. Gusto. Parang buntok to ah. Di ba ganito rin yun? Mm-mm. Lupit. You know, dire-diretso pa pataas. Pataas lang ng pataas. Parang highest point. Oo nga eh. At malapit na daw tayo sa Hidden Garden dito sa Atok, Benguet. Ay, saan ba to? Street na. May tanong ko lang, saan dito yung Hidden Garden? Dito diretso lang? Sige po, thank you. Tumigil muna kami dito at papunta na tayo sa Hidden Garden. At konting dahan-dahan lang kasi konting dahan kakaiba ang ating daraanan. You know, ba't pa tayo pumapasok sa mga ganito? Masa ka lang. Ito naman lang. You know, nag-cross. Sa tagpong ito, hindi namin inaasahan na ganito pala ang ating daraanan. Pero sa destinasyon pa lang natin, siguro papaisip na tayo kung bakit Hidden Garden ang pinangalan dito. Sabi sa ating nakita, bontok talaga yun, no? Ay hindi, atok na atok, Benguet. You know, oh, solid. Makipot ang daan, Saan dito? kung kaya't maging alisto sa mga biglang makakasalubong na sasakyan. Adventure ba ka mo? Ayun. Makita na natin ang signage ng Hidden Garden. Paano? Bababa tayo? Seryoso ba yan? Ay, wait lang. Doon na tayo mag-park. No vehicle entry at this point. Oo, doon tayo sa ano. Dito na lang. Park na lang natin dito sa gilid. So that's the Hidden Garden sa baba. Let's go. Wala, hindi pala pwede yung kotse. Ang tarik masyado. Kaya nga eh. Lakad tayo. Wala naman tayong laman dito, you know. Let's go. Ina-expect na ganito pala yung kalsada dito papasok ng Hidden Garden. Sobrang Hidden Garden talaga. Tapos rough road pa to. Ang ganda ng flower. Ang cute ng astig ng ano niya, dahon niya. Dahil Hidden Garden nga, ay kailangan nating sadyain ang lugar sa paglalakad sa mabatong daan pababa. Kami lang ang tao, tahimik at napaka-presko. Hindi naman nakakatakot dahil may mga nakakasabay naman tayong mga lokal na nagtuturo rin na kung saan ang ating destinasyon. Kung dinalan natin yung motor dito, ayun yung motor natin sa taas, oh. Ang hirap pa ng pababa. Grabe, nag-hiking tayo. Hiking na naman tayo. Hiking na naman, motor. So, nandito tayo ngayon, papasok ng Hidden Garden. So, nandun yung parang main road, Atok. So, kumaliwa tayo. Tapos pinark lang natin yung motor kasi sobrang tarik dito. Hindi ko alam kung kakayanin ng ano. Pero pang enduro na motor, kaya siguro to. Sisiw lang to sa enduro. Kaya Hidden Garden. Naka-boots, riding gears, at papasok tayo dito sa Hidden Garden. 300
giant steps away. Marikina Boots. So, ang link na andito yan. Wow, nice. Mardini shoes. May mga strawberry labo. Ito mo? Ayun ang mga strawberry. Oh, yun o. Ayun ang strawberries. Wow. Ayun o. Strawberries. Strawberry plantation. Lupit. Okay din na mag-hike. Ang iba lang kasi parang meant for hiking talaga ang mga bundok ride. Animoy isang pagsubok sa mga taong porsigidong makita ang lugar na ito. Parang itinago sa madla upang mapreserba ang kung anumang kagandahan ang tinataglay nito. At after ilang minuto na lakaran, siguro mga 10 minutes lang ata na lakaran, and narating na natin tong area na to. At hindi nga tayo nagkamali. Kung ano ang itinatago, ay yun ang namumpadkad at umuusbong sobra-sobra sa kagandahan. Parang isang panaginip ang lugar na ito. Isang bersyon ng kapirasong langit dito sa kalupaan. Wala kaming ibang masabi sa mga oras na ito. Parang gusto na lang namin pagmasdan ng nakakamanghang tanawin ito. Hindi lang paglalakad at pagkamangha ang ino-offer ng lugar na ito, dahil mayroon din ditong ibang aktibidad upang maranasan ang pagiging temang Hapones ng nakatagong hardin na ito. Nariyan yung sinubukan namin ng cleansing ritual. At meron tayong nakita dito na mini Chosuya. So parang sa Japan daw, passing through the temple gates, you can see Chosuya, which is a water-based ritual and differs for visitors to cleanse their hands and mouth before worship. So how to properly cleanse a Chosuya? In the Chosuya. So fill up the wooden dipper. Use the wooden dipper. Papansin nyo. Yan yung drone mo. Okay lang. Wooden dipper. Tapos, cold hishaku with water. Pour the water over your left hand. Lamig. Tapos followed by your right hand. Ay, may mouth oh. Oo nga. Tapos right hand. Fetch some water again and in your left hand to rinse your mouth. Do not wash left hand one more time. Tapos wash down last hand. Lastly, hold the dipper in front of you and pour the water so it flows down the handle. Okay. Tapos flows down in hanggang wash yung handle. Yun na. Facing down. Facing down. Congratulations! You've complete the cleansing ritual. Ikaw naman, love. Ano akala mo? Ako lang. Kasama pala ako. Alam ko taga-video. Hindi. Kasama ka dito, love. Alright. So another. Left. Nice one. You're cleansed. Tapos gamit ang right, kuha ng left, hugasan ang bibig. Wah! Tapos yan, tapos pa down. Nice. You've completed the cleansing ritual. Basahin mo bibig ko. Lapit. At sinuong ang ibang parte ng Cloud Tree Forest, paikot ng hardin. Cloud trim plants. Okay.
Parang katulad sa bamboo. Ang ganda. May trail ko. Okay din yung mga ganitong experience. Napapalawak ang ating horizon. Napapalawak ang ating knowledge. Napapalawak ang ating experience. Napakaganda, lupit. So recommend ko sa inyo ito kung gusto niyo ng adventure talaga na hindi masyadong pinupuntahan pa. Dahil sabi ng owner, si Sir Joe, na sila ay may-ari ng area na to. Kakabukas lang daw nila noong 2023. Pero matagal na sa kanilang area, dinevelop lang nila for tourist attraction. So, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Astig. Pinagplanuhan talaga nila itong ganda. So, you know, kitang-kita nyo yung ganda ng parang mga cloud plants. At syempre, hindi natin palalagpasin makausap ang may-ari at punong arkitekto ng lugar na ito. Ganda ng concept. Saan nyo nakuha yung Japan? May nag-Japan ho ba sa inyo? Parang Wala naman. Sa YouTube din ako. YouTube din? Oo. Mga ilang years o gaano katagal na yung mga bonsai? Ay, ang pinakauna namin tinanim dito nung 2011 pa eh. Mga 15 years na yan. Ayun, malalay ang puno. Hidden na hidden garden. Okay na. Sige po. Thank you po. Sige, thank you din. For busy. Ganda. mag-visit dito. Parang marami-rami na ako na bumisita dito eh. Madalang lang. Madalang. Yung pinakamarami namin, 20 siguro isang araw. Pero okay na rin yun. Hindi masyadong Hindi Medyo matao. masikip kasi. Parang mas maganda ang gagawin na special yung value ng lugar eh. Maganda pa rin. Lalo na yung namamasyal na tahimik na tahimik. May mga puntang Japanese ako dito. Wala pa. Wala pa, mga dalawa lang. Pero yung pumasyal dito ng Japanese, medyo luluha-luha pa rin. Parang naaalala siguro ang Japan. Japan. Ganda nga po. At bago tayo bumalik ng Baguio, ay nananghalian na rin tayo sa una namin nasambit na kakainan sa our Northern Coffee House. Sulit na sulit ang biyahe natin ngayon. Minsan, hindi talaga natin matutupad ang ating original na plano dahil may mas maganda pang hangarin ang kapalaran at pagkakataon para sa atin. Gaya ng biyahe namin ngayon. Wala sa plano, pero kakaibang karanasan ang ipinaranas sa amin. Tunay nga na kapag mahirap puntahan ang lugar, ay may nakatagong kagandahang itinataglay. Isang biyahe na tumatak ulit sa aming karanasan at kaisipan. Isang lugar na sana'y umusbong pa at mapangalagaan. Naway magbigay inspirasyon pa ang lugar na ito sa mga ibang pook pasyalan na ang simpleng pangangalaga sa kalikasan at pagrespeto sa natural na buhay ilang ay sapat na upang tangkilikin ng mga bumibisita. At kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, ay lubos kami nagpapasalamat dahil malaking tulong ang panonood nyo para sa matagal na naming pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. O paano mga Regans? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat ulit sa panonood.
Muli, kami po ang RideGon na walang sawang nagpapaalala na ride safe lang.